Hello, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Yan ha, okay. Teka muna, tumalsik na. Nahiyain na, okay. Sa, ano ba ito? Fire elements na, fire sign na Aries, Leo, Sagittarius, Lola Baby nagpapakilala. Isa lang po like, subscribes, and share. Bigyan ko kayo ng, ng tawag dito. Reading para sa buwan ng, Agosto ha, general po ito, hindi po ito personal. Okay? Kung gusto po ninyo ng private reading, feel free to email o. Lahat na doon po sa aking description box sa profile. So tingnan natin ha, ating talakayan ng inyong trabaho muna. Yan ha, okay. Sa buong buwan ng Agosto. Yan. Ano ga meron sa inyong trabaho? Meron dito ang tinatawag na, sandali ilalagay ko din. Yan o. Yan na. Yan. Narin na ang the Seven of Cups. Yan ha, kay ano itong the Seven of Cups na ito? It's like maraming nakaka-interest sa inyo. Okay? Nakaka-interest sa inyong mga tao. Yan ha. Kumbaga dito yung sabihin na nating siguro hangang-hanga sila sa inyong performance, di ba? Hangang-hanga sila sa inyong galing. Yan. So gusto nilang let's say sabihin natin, ikay makatrabaho nila. Gustong-gusto ka nilang makatrabaho. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag mo kang magkakaroon dito ng partnership, ha? Kasi lumabas ang the Ace of Swords, di ba? So, ibig sabihin nito, narito ang tinatawag na the Knight of Swords, di ba? It's like you will receive an opportunity to work for this, let's say, kumpanya. Kung sino man ito, group of people, organization, di ba? Kasi gustong-gusto nila ikaw is gusto nila ikaw makatrabaho. Kaya yan, so magkakaroon ng success ha. Ayan, lumabas na ang dasan. So, ibig sabihin nito, mukhang ito is magkakaroon ng provision, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na very, very attracted sila sa inyo. Di ba? Sa inyong kapasidad. Yung katalinuhan, di ba? Yan, siguro kasi ito, di ba? So maganda ang aalok nila sa inyo. Maganda yung tinatawag dala-dala nila, sabihin na natin mga benepisyo, di ba? So for some of you, ibig sabihin nito, kung halimbawa wala ka trabaho, kaya lumabas dito ang dasan, di ba? Ibig sabihin niyan, yung tinatawag na, salamat po, liligaya na rin ang aking bulsa. Yan ha, so maganda ha, maraming nagkaka-interest sa inyo na makatrabaho kayo. So punta naman tayo sa bahay ninyo. Meron sa inyong bahay, sino kang kasama nyo sa bahay nyo bukod sa asawa nyo? Baka naman kayo lang asawa at mga anak, meron namang iba na ang kasama is mga manugang, diba? O kaya mga bianan. Tingnan natin, diba? Baka kasama ang mga lululula, baka katabing bahay pa ninyo ang inyong mga balae, mga kamag-anak, diba? So tingnan natin anong meron sa bahay. Yan, the King of Coins. Yan. So ibig sabihin nito, meron ditong mga Aries, Leo, Sagittarius, mapalad ang buhay. Yan, no? Itong tinatawag na the Big Daddy Coin, diba? Sino yan? Ikaw ba yan? Asawa mo? Biyanan mo, magulang mo, relatives mo, sino yan? Diba? The Big Daddy Coin, baka lolo-lula. Tingnan natin. Ay, teka muna. Ba't garing nag-reverse, diba? Tinatawag na the Seven of Cups. Okay? So, ibig sabihin nito, tinatawag na meron ditong, it's like madamot. Yan. Hindi marunong magbigay. Yan. Ewan. Yan, no? Sino ito? It's like tinatawag, meron ba kayong mga kasama sa bahay may sakit sa puso? Yan, ha? Kasi the Three of Swords, pwede yung, halimbawa sabihin natin konsumisyon, di ba?
kalungkutan, nabubuisit, di ba? Pwede rin naman yung health. Baka dito mayroong sakit sa puso. Yan ha, okay? So, meron dito, it's like tinatawag na ang kanyang puso, baka ito'y na-bypass, okay? Baka ito yung tinatawag na lagyan ng stent, okay? O kaya meron ito yung tinatawag na pacemaker sa puso. Yan ha. So, pero dito, okay? Meron dito, it's like masakit ang puso niya. Diba? Maaari tinatawag na hindi ito yung tinatawag na mahingan. Diba? Kasi yan, no? Siguro kuripot ito. Diba yan? Yan. So, meron dito. Kung ano man yan, ha? Sandali nga. The Seven of Cups. Diba? Meron dito, it's like tinatawag na walang asawa. Meron ba kayong kasama sa bahay walang asawa? Baka matandang binata, matandang dalaga. Diba? Masakit ang puso. Baka naman byudo or byuda. Diba? Masakit ang puso. Yan. Diba? Baka naman ito'y wala ng asawa pero mayaman. Kasi dito, parang dinidescribe siya mayam. Yung tinatawag, wala siyang problema sa buhay. Nga lang, may kalungkutan siya. It's like wala siyang asawa, di ba? Malamig ang kanyang mundo. Kung kaya dito, nakikita yung kanyang kalungkutan. Sino yan, di ba? Ikaw ba yan? Or sila? Di ba? Mga kasama mo sa bahay. Teka nga. Ate. The death. Yan. So, ano ito? The Four of Wands na ito. Yan. Tsaka dito sa tinatawag the death. Diba? So, ang nakikita ko dito is yung tinatawag merong it's like pagsasama-sama. Bati-batian. Diba? Baka ito, halimbawa sabihin natin magkakapatid, di ba? Away-away magkakapatid, magpipinsan, anak sa magulang, di ba? O baka naman away magulang, pero parang babae di ba? So ibig sabihin nito yung tinatawag wala nang okay? It's like wala na. Pare-pareho na silang makakasundo dahil lumabas ang the death, di ba? It's like the end of a fight, okay? The end of a war between families, di ba? Baka may mga pamilya kayo, mga kamag-anak, kaaway-away, di ba? Yan, no? Ibig sabihin nito yung tinatawag natapos na ang conflict, di ba? Halimbawa may mga away, okay? So, punta naman tayo doon sa inyong tinatawag na marriage, okay? Kung kayo bagay may asawa. Kung kayo na may single, ay di. Tingnan natin kung lalabas baga. Okay? Tingnan mo yung the back, di ba? Yan, the bottom card, di ba? So, narito yung tinatawag, ano ga-ared? The king or the queen? Hindi ko malaman. The queen. The queen of wands, di ba? Ibig sabihin nito is tinatawag na tahimik siya, di ba? Siguro nagmumuni-muni, di ba? Baka ito yung tinatawag self-undoing, di ba? Maybe nagdadasal siya, pero nag-iisa lang siya. It's like wala. Ang nakikita ko dito, meron for some of you is yung tinatawag na maaring malayo siya, okay? Halimbawa, wala siya social media, di ba? Very, very quiet. Marito nasa institution, baka nasa ospital, baka nasa home for the aged, o baka ito may sakit. Okay? Ibig sabihin nito, hindi siya lantad. Okay? Sa publiko, hindi lantad. Pero nag-iisa, di ba? Tingnan mo yung kanyang mga ugat-ugat, di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag may edad na ito. May edad na, ha? Tingnan mo, nakaharap siya doon sa parang rebulto. Baka ito'y namimiss niya ang kanyang, baka ito'y wala ng asawa, baka byuda or byudo. Yan ha. Teka nga, ay teka, may lumundag, ayoko. Dami naman ng lumundag. So meron dito, okay?
Ano ito? Ito yung major arcana, ha? Oo. So, nakikita ko yung The Hermit. The Hermit ito, ha? So, itong The Hermit na ito is tinatawag na nagpalipad ng ibon. Diba? Yan. Baka ito'y isang ding, dahil narito ang The Knight of Wands. Diba? Bakit ito'y nakatalikod? Okay? Parang nakatalikod. Diba? Ibig sabihin nito, meron itong mga nararanasan sa buhay niya. Yan na, it's like di ko lang lumabas yung apocalypse. Ewan ko kung ano yung apocalypse na salita. Diba? So, ibig sabihin nito, may mga nararanasan siya. Okay? Mga pagsubok sa buhay niya. Yan, oh. Kita mo nakasakay siya sa kabayo, pero sinasalubong niya. Diba? Kasi mag-isa lang siya. So, ibig sabihin nito, ito yung tinatawag na nahingi siguro siya ng tulong. Ano? Ano ga ito? Militar? Ano ito? It's like nasa katungkulan siya, di ba? Para siyang nasa giyera, baka ito'y sundalo, nasa giyera, di ba? So, ibig sabihin ito yung tinatawag na ano na siya eh. Yan ha? Wala na siya dito sa kabayo niya, di ba? Wala siya sa kabayo niya. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, tingnan mo ha, may mga aso. Pwede ang aso is mga gat. Halimbawa, sabihin natin, yung mga asong ito, siya ang nagbabantay dito. So, ibig sabihin, itong taong ito is yung tinatawag na may mga bantay sa lakay. Diba? May mga nakatingin. It's like CCTV. Diba? Ang nagara nakakulong. Ewan. Kung nasaan baga itong taong ito, yaan na. So, ibig sabihin ito yung tinatawag na ang message lang niya is through, parang ibon, parang ng unang panahon, di ba yan, no? Parang nagamit ng mga pigeon. Yan ha. So, maaaring telegram, email, di ba? Siguro gusto niyang ipahiwatig ang kanyang tinatawag na nararanasan. Okay? Yan. Kasi it's like ito yung merong katungkulan. Okay? Pero ibig sabihin nito, dahil kumikidlat, di ba? So, ibig sabihin nito yung nararanasan niya. Ito yung na-encounter niya, di ba? Let's say, sabihin natin, baka ito nasa giyera, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, napakadelikado, nakakamatay, pwede siyang mamatay. Ayun lang nakikita ko. Siguro mga asawa ninyo is nasa ibang bansa or nasa isang katungkulan, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na bigla nawala siya sa kabayo eh. Baka siya is na anong tawag dito? Prisoner of war. Yun na nakikita ko, maybe a prisoner of war siya. Okay? Yan o, kita ninyo. Yan. Kung sino naman ito ha. Sino gaare? May katungkulan? Asawa ninyo? It's like ito, civil. Yung bagang gwardiya civil. Diba? Ano ka asawa nyo? Nakakulong or ano? Sino ga ito? Diba? Tingnan mo din niya sa Six of Pentacles. Pagmasdan mo ha. Ari parang higante, 'di ba? Tapos may mga bahay-bahay doong maliliit, okay? So ibig sabihin nito, yung tinatawag na itong taong ito is siya ang may-ari. It's like ito ang kanyang ano tawag dito? Sakop. Yan ang nasa sakop. Okay? So, naroon tayo sa marriage, ha? Okay? Ito ang sakop ng kanyang ari-arian. So, ibig sabihin, may kaya ito. Diba? Baka ito yung tinatawag na the Seven of Wands. Okay? Pinangangalagaan niya. Diba? Let's say, sabihin na natin, yung kanya nasasakupan, ang pamilya. Diba? It's like sabihin na natin, pinangangalagaan niya ang seguridad ng kanyang pamilya. Okay?
Kasi nakikita mo hindi ito mahirap. Yan, no? Diba? Halimbawa, sabi natin, pinangangalagaan niya, okay, ang security ng kanyang kayamanan, ng kanyang assets, ng kanyang properties, ng buong pamilya. Diba? Kaya dito, it's like Guardia Civil siya. It's like tinatawag, what's mine is mine. Ibig sabihin nito, huwag kang lalampas, diba? Meron ditong guhit, huwag kang lalampas. Dini ako, diyan ka. Ibig sabihin, pag lumampas ka, trespasser. Diba? Ano ito, retirement na for some of you? Yan, ha? Yan ang nakikita ko sa marriage. It's like for some of you, maganda naman, very peaceful ang inyong marriage life, diba? Pero nakikita dito yung tinatawag na hindi natatapos. It's like hindi natatapos ang kanyang responsibility as a father or as a mother, di ba? Ibig sabihin nito, habang buhay ako ang namumuno. Habang buhay ako, batas ko, ang salita ko, batas ko, di ba? It's like the highway or my way or the highway. Yan kasi dito, di ba? Kasi meron dito, it's like tinatawag inuugat na, di ba? Yan, inuugat na siya. Pero nakatalikod, di ba? So, ibig sabihin, retired na, maybe ito yung tinatawag 70, 80 years old. Pero nakikita mo siya dito. It's like tinatawag na batas ko, susundin ninyo. Yan, kasi nakikita mo, laylo. Pero kumbaga dito yung tinatawag na kahit ako'y 70, 80, 90, 100 years old, habang ako'y buhay, ako ang masusunod. Ako ang hari. Yan di ba? Yan kasi nakaharap siya sa para mga miniatures na bahay. So, ibig sabihin, itong Aries na Leo at Sagittarius na ito, ang tinatawag na habang buhay siya, okay? Hawak pa rin niya yung kapangyarihan, di ba? It's like tinatawag, huwag mo akong meminis na, hindi porke ako isa 90 years old, babaliwalain niyo ako, di ba? Kaya nga kita mo dito, yan di ba? Ibig sabihin nito, wala na siya sa katungkulan. Retired na to, pensionado. Pero ibig sabihin na pinapakita pa rin niya yung kanyang tinatawag tigas, power, pangil, di ba? It's like, gawin nyo na ang gusto nyo pag ako'y namatay na. Pero habang ako'y buhay, susunod ka, di ba? Matindi itong Aries, Leo, Sagittarius na ito. It's like parang sa bahay, it's like tinatawag, naku, katatanda na namin, aming magulang na ito, halimbawa, ama o ina, kumbaga dito, ayaw pang ibigay yung kanyang ayaw pa niyang ibigay ang kanyang trono. Okay? Ayaw pa niyang may magta-take over, okay, sa kanyang tinatawag na kapangyarihan. Sa bahay na ito, sa bahay ito, nakikita ko, di ba? So, tingnan natin na inyong mga friends. Ano sabi ng inyong mga friends? Friends in needs. Yan. Ay, yan the moon. Diba? Ano itong the moon na ito? Sandali nga lang, okay? Naroon ang the Two of Cups. Diba? So, ibig sabihin nito, for some of you, yung tinatawag na ang mga kaibigan ninyo is it's like, kasi ito yung the moon, di ba? Maano ang mga, it's like ang mga kaibigan ninyo is laylo, kagaya din ninyo, di ba? So, ibig sabihin nito, mahal kayo ng mga friends nyo, di ba? It's like tinatawag, best friend forever daw kayo. Ganon. Best friend forever. Nakikita ko dito yung mga friends ninyo, isa-isang nawawala. Hindi naman nawawala dahil ay iniiwan na kayo, kundi yung tinatawag na maaring nakakasakit na sila. Siguro itong mga Aries, Leo, Sagittarius na ito is may mga edad na. Kasi nakikita ko para bagang nababawasan na yung mga friends niya. Ilan na lang. Siguro namamatay na, baka nagkakasakit na, hindi na active, di ba? Kasi puro nakatalikod na, hindi na active yan, ha? Pero mga best friend forever sila. Maganda naman pala. So, narito dito yung tinatawag the Ace of Swords. Yan, ha? So, nakikita dito yung tinatawag na teka muna, ha? Meron dito kasi ito the Hermit. Diba? So, ang the Hermit is ibig sabihin nito
is nakaharap siya sa puno ng prutas. Okay? Meron ditong kuneho. Whatever is this, it's like tinatawag, may mga friends kayo na nagkaka-interest sa inyong posisyon. Yan. Sabihin na natin, halimbawa sabihin na natin, malapit ka ng mag-retired. So, meron dito mga friends na gusto sila ang mag-take over ng iyong posisyon. Diba? Yan. May mga friends kayo, it's like tinatawag na nakaka-interest. Okay, basta nakaka-interest sila sa inyong tinatawag na, let's say, ewan ko, it's like your name, your reputation, di ba? Gusto nila sila ang mag-take over. Yan ha. Baka ito mga kasama sa trabaho. So, ibig sabihin nito, for some of you, yung tinatawag na meron po the King of Wands celebration, pagsasama-sama, okay? It's like going out with friends, okay? Maaari ito sabihin na natin sports, di ba? Activities with your friends, okay? Yan. So, for some of you, nakikita dito na you have no guilt, di ba? Yan, oh. The Knight of Swords, di ba? Sandali lang. They see you. Ito nakikita ko how they see you. Okay? You are abundance. How they see you? Very, very abundance. Okay? How they see you? It's like, teka muna narinig kasi ang The Knight of Swords. It's like, friends on social media. Okay? Yan. Okay? So nakikita ko dito yung tinatawag mga natitira pa ninyong friends on social media. Okay? Okay. Whatever is this, di ba? It's like mayroong pabigat sa inyong mga kaibigan. Gusto na ninyong alisin, di ba? Yan, oh. Di ba? May mga friends kayo na kumbaga yung tinatawag matitigas ang ulo, di ba? Hindi mapakiusapan, di ba? Yan. It's like hindi kayo pareho ng energy, okay? So kasi naman ito, it's like halimbawa the Legion of Mary. Baka kayo is a member ng simbahan, di ba? Baka halimbawa ito yung mga catechism, okay? O kaya is kasama sa Bible reading. Kasi mga naka-uniform, di ba? Okay. So nakikita ko for some of you, how do they see you? Sabi nila, kayo daw isa tinatawag na madasalin. Okay? Very pure. Yan ha. Kumbaga dito they admire you. Yan, baka ito it's about your advocacy. You have advocacy. Kasi narinig ang The Knight of Swords, di ba? You have followers. It's like you have a ano tawag dito? Mga apostoles, di ba? Alipores. Yan. Kung naman yan, ha? Okay. Siguro Legion of Mary, something like that, di ba? Baka kayo mga magdadasal sa simbahan, di ba? Pero may mga friends kayo dito, mga tinatawag na, anong tawag doon? Sutil, mga paano mga matitigas? It's like mga pasaway. May mga friends kayong pasaway, ha? Okay? So narito ang the Five of Pentacles, di ba? Ano ito? At meron ditong hindi, okay. The Five of Pentacles, it's about teka muna ha. Teka, bakit ito lumabas? Dahil nasa friends tayo okay? Friends nyo ba ang nakatuluyan ninyo? Okay? Ano ito? Infidelity? Or relationship? Teka muna ha. Kasi itong the Five of Pentacles, pwede itong infidelity, cheating. Okay? The Five of Pentacles. Okay? Meron ba kayong, baka naman na ang nakatuluyan ninyo is kaibigan din ninyo. Okay? Yun lang ang nakita ko. Sandali nga, i-confirm ko lang ito ha. Kasi narinig ang the Wheel of Fortune.
Okay? So, for some of you, sino gaare? Okay? Nakatuluyan niya. Nakatuluyan niya, okay? Kasi pag sinabi mong the wheel of fortune, there's something to do sa napangasawa niya. Okay? Very, very bountiful. Baka isa sa mga kaibigan mo naging asawa, nagkatuluyan kayo, ha? So, yan lang po nakita ko. Tingnan ko lang ang the message ng tinatawag na the planets. Yan, ha? Ano advice ng planet? Oh. Ayan, no? Ibig sabihin nito, tinatawag na the Gemini. Okay? So, pwede kasi ang the Gemini is sabihin na nating attraction between a man and a woman. Ito yung tinatawag na kung sino itong mga soulmate ninyo. So, it has something to do about friends, di ba? So, magkakaroon dito tinatawag transformation, di ba? A rebirth. Magkakaroon na rebirth. Okay? Halimbawa kasi narito ang inyong the lovers, di ba? The end and a news and a tinatawag na teka muna may infidelity din. Lintik na yaan. Okay? Yaan kasi narinig ang the death, ha? Whatever is this, ha? Meron lang ako nakita dito cheating, infidelity. Okay? Yaan, ha? So, whatever is this, the lovers, kaya lumabas dito the four of wands, di ba? Yaan, Ibig sabihin nito, yung tinatawag na, okay, ito ang Pollux and Castor, di ba? They are guided by Pollux and Castor. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na soulmate, okay? They will find their soulmate. Yan, ha? So, whatever, kita mo, kasi narito, ha? Ang tinatawag na disappointments. Yan, ha? May nakita lang ako dito, ha? Infidelity, sorry. Cheating, okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na maaari ito dati niya naging asawa, nagkabalikan uli. Okay? Yan. So, whatever is this, di ba? Yan. Maaring ito yung tinatawag na halimbawa friends or hindi sila soulmate. Yan, ha? Yan. Kaya lumabas ang the Gemini, it's not always soulmate. So, meron dito hindi sila soulmate. Baka friends or asawa, di ba? Kaibigan, kapatid. Okay? So, whatever is this, meron ditong matutuklasan, sikreto. Kasi lumabas dito. Maganda rin ito. Very, very abundance, di ba? Let's say, sabihin natin marriage or relationship with the friends. Or kung ano man yan, ha? Yan. Pero meron dito. Kasi lumabas ang the hermit, okay? It's find discovery. Discovery a secret, finding the truth. This person will find out something. Kasi meron dito, okay? Lumabas ang the lovers, okay? And it will break their hearts. So, magkakaroon dito ng tinatawag na big decision, okay? To make.